Paano kung walang tatak ng banal na Espiritu Santo ang isang tao? Hindi siya kasama sa maliligtas. There was redemption through His blood. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Now, in Ephesians 1 verse 7, redemption means, hanapin natin ang kahulugan nito, being bought back or freed from slavery with a price paid, being Jesus' sacrificial death on the cross, His blood. This act of redemption provides the forgiveness of sins, releasing believers from the penalty, power, and guilt of their sins through God's abundant grace. Nang dahil sa pagtubos ng ating Panginoon, na para tayong isinanla. Kanino? Sa kaaway, sa dyablo. Because we are slave to sin. We are under the power of the darkness of the prince of the air. Para tayong nakasanla sa Kanya kasi every day nakakagawa tayo ng kasalanan. Di ba? So, because of that, kailangan merong magbayad sa atin o kaya tumubos sa atin. And it was the blood, not of goats, not of cows, but it's the blood of the Lord Jesus Christ na siyang nagsakripisyo para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, ma-release sa pagkakabilanggo sa kasalanan, and penalty from the power of guilt. Anong klaseng dugo ang inihandog ni Kristo? In Hebrews chapter 9 verse 12, it says, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. The writer of the Hebrews was saying, magkakaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan, eternal life. Jesus Christ died once and for all, for the sins of many. Isang beses lamang, Apong Angie. Kailangan balang Kwaresma, mipapakuy Kristo, baka mipatawad king kasalanan mo. Minsan niya mong mipako, minsan niya mong mete at kinabiyayang pasibayo, bang kanita retang ganaganang sasalpantaya kaya, tinalang bie alang anggo. In Hebrews chapter 9 verse 12, as we continue reading, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan. Okay? Ano ang katibayan natin na tayo ay tutubusin pagdating ng takdang araw? We're talking about redemption. Are we sure that we will be redeemed? And what does the Bible says? Ephesians chapter 4 verse 10 ang sabi, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos. He is the sealed of God. He is yung tatak, no? Mark of the whole of God. Sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Pag tinignan natin ito, every believer is marked by the Holy Spirit. Paano kung walang tatak ng banal na Espiritu Santo ang isang tao? Hindi siya kasama sa maliligtas. Only those who have been marked by the Holy Spirit will be saved, will be redeemed on that day, sa takdang araw na yon. No? Kaya nga, ang may sinasabi si Pablo noon, para siyang earnest
no, parang deposit na ibinigay sa atin as a seal na pagdating ng araw, tayo ay maliligtas. On the second coming of the Lord Jesus Christ, sa Thessalonians, pagdating ng yung trumpeta, no? Mabubuhay lahat ng mga namatay kay Kristo at yung mga buhay ay kasamang pupunta sa alapaap. Okay? And those who will be raised again from the dead are only those who have been marked by the Holy Spirit. Yan ang kasiguraduhan na tayo matutubos pagdating ng araw. We are marked with the Holy Spirit.